Apektado ang kita ng mga pumapasadang tsuper dahil sa bahang dulot ng high tide ayon sa One Pangasinan Transport Federation. Sundan sa report. Sa araw pa ng Sabado, inaasahang mararanasan ng high tide na karaniwang itatala tuwing umaga sa ilang bahagi ng Dagupan City. Kabilang sa mga apektado sa nararanasang pagbaha na dulot ng high tide ay ang transport group, gaya ni Mang Benji na jeepney driver. Tuwing may baha dahil high tide, hindi raw muna siya pumapasada. Balik pasada na lang daw siya bandang tanghali kapag humupa na. Kaya aminado siyang apektado ang kanyang kita dahil nabawasan siya ng biyahe sa buong maghapon dahil sa baha. Pag medyo mababa na, pwede nang pumasada. Yung preno mo masisira. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, apektado ang mga tsuper, lalo na ang mga biyaheng dumadaan sa mga kalsada na direktang naapektuhan ng baha dulot ng high tide. Hindi raw masisisi ang mga tsuper at operator na pansamantalang ihinto pamamasada kesa masira ang kanilang sasakyan. Apektado tuwing umaga pag tumataas yung tubig, nagkakaroon ng high tide. Yung mga iba lumihilis talaga, humihinto sa pamasada. Tapos pag medyo mababa na yung tubig, saka sila babalik. Sa monitoring ng One Pangasinan Transport Federation, kukonti ang pumapasadang jeep sa umaga sa Dagupan City. Pero pagdating ng hapon, ay balik na sa normal ang dami ng jeep na biyaheng Dagupan. Bilang tulong, namamahagi ng assistance ang OPTF sa mga apektadong tsuper. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.